Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo. Dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Wala akong ganun. Action Demokratiko ako. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko. Olats. No? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolat sa ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue na sibuyas. Asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... Una, asukal Asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto demokrasya yun di tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba? Naalala niyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. So I listen to... Salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako sumisang pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president? Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. No? Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Makikipagtulungan din ako sa presidente in that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Kwentuhan lang. Usapan lang.
O, di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. O, pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod, ipagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babangon sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod. Hindi para makipag-away. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it. Then, if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth. Especially ngayong krisis na ito. Yun ang punto ko lang So dyan. talagang ang focus nyo yung mga taga-Maynila. Parokyal. Pag tinignan mo to sa mga politiko, yung analyst, masyadong parokyal yung mindset ko. Because wala naman akong pakialam sa kanila sa taas. Diyan na lang kayo sa ibabaw. Magsabunutan kayo dyan. Basta todits kami. Hindi to. It's not because I don't care. It's just that may kanya-kanya tayong boxing. Tapos may kanya-kanyang arena. Yeah? Yeah. Si Mayor, si Chua, kamusta na kayo? Okay naman. Si Joel went to me and with his he's man enough. Went to me with Erwin Cheng. Mga non-party mates ko to nung nakaraang eleksyon. Pero mga atabs natin yan nung araw. Kaya lang, masaya naman ako. Nagtagumpay sila sa buhay, di ba? Tapos ngayon, napawalay sila sa akin nung nakaraang eleksyon. Siyempre, hindi mo rin masisi dahil atabs din natin yung naging mayor. Pero, naghihingi naman sila ng pasensya. Ako naman, bakit hindi? Si Jesus nga nagpatawad eh. Pero Yorme, Sino pa kaya ako? Pero, may kwi daw yun. May kwi daw yun. Tinuluyan ko pa rin yung mga dapat kong itama. Nakita nyo naman. Wala naman so nagbago. ngayon existing yung, kasi di ba may nakita kayong mga katiwalian na nangyari. Nagdemanda kayo. Nakademanda yun. So tuloy pa rin yun. Nakademanda yun. Hindi naman matatapos yun. Pati yung yung mga naging kasapakat doon sa pamiminsala ng pera ng Maynila. Yes. Nakademanda yun. Because, kasi sabi ko, di ba, nung naalala mo yung, yung State of the City address, I will dedicate 98% of my time recovering fiscally and physically the city of Manila. 2% of it or 5% of it will go after them. So, ibig sabihin, ginampanan ko yung tungkulin ko, hindi siya pag-aakusa. Akusa lang, yung laway-laway lang. Technical, nakakuha kami ebidensya, pinail namin sa ombudsman. May isa nakapile sa ombudsman, isa nakapile sa korte, regular court. Ang dami nila. Nakakaso yan. Yes, nakakaso So yan. tuloy siya. Oo. Ako nga pinailan din ako ng kaso nung isa nilang kasama . Dinamay pa ako . Pero just for the sake na masama ka lang. But then again, I still continue to believe that the natural course of law will apply its natural course, sort of saying. Yeah? For the meantime, nagawa ko yun, hindi nyo pwedeng gawin yung mga pinaggagawa nyo nung araw. Kinig naman. No. Awa naman ng Diyos. Awa naman ng Diyos. In fairness to them, I have to give it to them also. Protektado yung mga taga-Maynilang nanonood. Pumanatag kayo. Wala hong hindi ko po mapapayagan.
Walang biro, Oli. Ito, Anat. Yama. You can check the record. 2022, 2023, 2024, 2025. Lahat tinabol ko ng what you call contractor's tax. You can check my Facebook. You can check the news. Lahat nung nakita ko nung araw, hinabol ko within the ng batas, no? Ayoko naman kasing umabuso eh. Alam mo magkano kinita natin? Lalo ka na, taga Maynila ka. Alam mo magkano kinita natin? 260 plus million sa contractor's tax. See? O sino nagbenepisyo? Taga Maynila. O masaya na akong ganun. O nung nagbayad sila ng buwis, o binigyan ko sila ng permiso. O gawin nyo yan. O sa takdang araw na isinasaad doon sa lituntunin ng kontrata. O tama ka, Oli. O ayun. Awa naman Diyos, nakinabang kami. 200 mahigit milyones ang nahabol kong tax na what you call contractor's tax. Saka ito, luma. Luma itong pinaghahabol ko. Yung iba naman ongoing. Yun natapos na rin dahil nakabayad siya. Saka nakakita nagtatayo ka ng building, walang building permit. O sige nga, yung katulad yung comparative mo kanina, yung nakahubad. Yung huli. Tapos yung posibleng nagdodroga, hindi nahuhuli. Ganito rin yun. Yung kapitbahay mo nagpapagawa ng bahay, nakaipon ng kaunti, yung dingding niya, ginawa niya ng pader. O tapos sisingilin mo ng building permit. Pero yung mga kontraktor, hindi. Hindi naman po pwede yun. So, Nadali naman. Yun naman ang para doon sa nagtanong.